lalo ng 2024 mo, ang ganda rin ang pasok ng 2025. Oo nga Ano po. masasabi mo? Grabe, parang sobrang grateful. Sabi ko, last year, parang yun yung best year ko na, kay Tito Jo, thank you po. Yun yung parang best year na nangyari sa buhay ko. Parang hanggang ngayon, di pa rin ako maka-move on. Dahil first time ko ma-experience lahat ng yun, yung ginawa namin sa Green Bones, na nag-tour kami ng mga sinihan, nagparada kami, pumunta sa gabi ng parangal at tumanggap po ng parangal. Tapos hanggang ngayon, ang dami pa rin po mga tao na humahabol at nanonood ng Green Bones. Sobrang grateful, and then this coming January 20, papasok na po ang Lolong. Parang hindi pa rin siya totally nagsisink in, pero sobrang nakakataba po ng puso. I'm just very grateful at para ako nananaginip sa mga nangyayari. And siguro ito yung magsisilbing motivation sa akin to work harder at gamitin yung platform mo, mga ginagawa ko para makapag-motivate o makapagbigay ng inspirasyon sa mga katulad ko nangangarap na. Oo, kasi ang laking project eh. Nakita ko buong trailer, parang na-imagine mo ba ito magkakaroon ka ng ganitong show? Hindi po eh, At ang parang cast pa 50. yun nga, parang di ba, ever since nagkaroon ng Lolong ng 2022, hindi ko po naisip na magkakaroon ng book 2. So ngayon na nagkaroon kami ng ganitong opportunity, I'm just very grateful at hindi na kami makapaghintay na mapanood niyo po ito. To be honest, 2 buwan lang po yung preparasyon namin dito. Nag-start kami mag-taping ng November. Pero awa po ng Diyos, nakaabot kami at patuloy na pinagbubutihan ang aming ginagawa para mapaganda po yung programa. Challenge na ang mga next project mo kasi best supporting actor ka na. Mamimili ka na. Well, siguro yun yung dun papasok yung collaboration ko with my team, with my management, of course with Sparkle. Sobrang sobrang mabusisi kami sa pagtanggap po ng proyekto kasi naniniwala kami na talagang kailangan mo talagang salain eh. Kasi like for example, dahil nga yung Green Bones parang naging critically acclaimed siya, and then ngayon tinatangkilik din po siya ng mga tao. Para bang ang hirap sundan, di ba? Pero basta naramdaman mo na parang may calling doon sa project, I guess it's parang okay lang naman po na tanggapin natin. So can we expect, Ro, na level up yung acting mo dito bilang isa ka ng award-winning actor? Well, of course, dito Alan, sabi ko nga, in every project sa ginagawa ko, simula noon pa, gusto ko lagi ako nag-i-improve. Every single day, my goal is, to push myself to my limits, to be the best version of myself. And gusto ko yung pakiramdam na nakikipagkompetensya ako sa sarili ko. Kasi in that way, lagi ako may bago napapakita at kumbaga lumalabas yung panibagong ako. Ro, balot na balot ka ngayon, pero ang ganda-ganda ng katawan mo ngayon, sobrang ganda. Paano mo na-achieve yung ganyang katawan? Actually, ngayon hindi pa ako 100% pero by March, I guess parang hopefully yun yung ma-reach ko yung talagang goal ko na katawan. Kasi syempre for Lolong, to be honest, medyo nalulungkot din ako kasi hindi ako masyado nakapag-prepare physically sa Lolong. Hindi pa ba? Kasi yung first season ng Lolong, Ano pa ba? talagang alam kong sobrang rip ng katawan ko. So dahil nga nagkasabay-sabay, parang natapos yung Black Rider, sinabihan na ako na maglololong ka. So parang nagpe-prepare ako, nagpapalaki. And then dumating po yung Green Bones na hindi po natin sa Green inaasahan. Bones, Ro, ang ganda-ganda ng katawan mo. Bortang-borta Kasi ka na nagpalaki doon. po ako Oo. for Lolong. Okay. And then, nung nag-Green Bones, sabi, bago ang officer ka, so kinailangan ko mag-trim ng konti. Kaso natapos kami November 9, tapos nag-taping na ako for Lolong November 13. So wala talaga ako masyadong preparation. So dapat mag-bulk up ka pa for Lolo. Yes, so ngayon parang ang goal ko hanggang next month, magba-bulk up ako, and then mga second, parang siguro last week ng Feb, doon ako magpapa-rip talaga. Okay, last question ako, Ro. Apo. Bilang lagi ka nakuba dito, tapos ang ganda-ganda ng katawan mo. So lalo kapag nanasaan ngayon ng mga fans. Actually, How do you feel? wala pa masyadong topless, wala pa. Pero sisiguraduhin ko na pagka nag-topless, yung talagang kailangan magulat. So, kailangan ko siyang paghandaan, hindi magiging madali kasi to be honest, this year, yun yung parang parang goal ko na
masasacrifice talaga yung tulog. Kasi 4 times a week kami nagte-taping. So dapat maka-4-5 beses ako na workout sa isang linggo. So kailangan talaga mag-sacrifice ng... So may panggulat na katawan ka dito sa Lolong 2. Hopefully, kailangan ko ma-manifest yan. Gusto mo talaga ng katawan na alon ah. Kasi balot na balot naman.